Bago tayo magsimula sa ating chapter, pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 51. Gaya nga ng inaasahan ni Ricky, sa pagdating niya sa hotel ay pinagalitan siya ni Coach Isaiah sa labas ng kanyang room. Humingi na nga siya ng tawa dito, pero alam din naman niya ang kanyang pagkakamali sa nangyari. Hindi na po coach mauulit. Papayukong wika na nga lang ni Ricky matapos ang mga salita sa kanya ni Coach Isaiah. Sa oras na maulit pa ito, hindi kita paglalaruin. Seryoso ako, Ricky. Ayaw ko lang ding isipin ng mga kasama mo na VIP ka sa team dahil boyfriend ka ni Andrea. Sa sunod nating game, sa second half ka na maglalaro bilang punishment. Hindi pwede sa akin ang ganyan. Coach mo pa rin ako. Dagdag pa nga ni Isaiah na napailing na lang dahil alam niyang nakainom ang binata. Kakain lang ang paalam mo sa akin pero alak pala ang ininom mo. Wika pa nga muli nito at lalong nakaramdam ng hiya si Ricky dahil sa mga sinasabi sa kanya nito. Tama rin naman daw si Coach Isaiah. Wala sa paalam niya ang mag-inom ng alak. Napabuntong hininga na nga lang tuloy siya nang maalala ang nangyari. Sorry po uli coach, hindi na po mauulit. Seryoso naman siyang pinagmasdan ni Isaiah at pagkatapos ay pinapasok na siya sa loob ng room nito. Nandiyan na sa loob ang pagkain. Baka ikaw na lang ang hindi kumakain sa kasama mo. Magpahinga ka na, sa Martes pa ang next game natin. Ito na nga ang huling wika ni Coach Isaiah at pagkatapos noon ay naglakad na nga siya papunta sa kanyang room. Si Ricky naman ay napabuntong hininga na nga lang muli at sa pagpasok niya sa loob ay nakita niya ang kanyang mga kasama na tahimik at seryoso siyang pinagmamasdan. Sina Baron nga at Larry ay napatingin na lang sa kani-kanilang phone habang si Maki naman ay tumayo at pumunta sa may lamesa kung saan ay makikitang mayroon doong paper container na may lamang kanin at ulam. Iyan Ricky ang pagkain, kumain na kami, hindi ka na namin nahintay, sabi ni Maki at tumango naman si Mendez bago magpalit muna ng damit. Huwag kang mag-alala, nasermonan din kami kanina, sabi naman ni Baron at agad naman nagsorry si Ricky dahil sa nangyari. Siya raw kasi ang may kasalanan nito. Nangyari na, huwag mo na lang ulitin, sabi naman ni Larry na tumingin kay Ricky. Bukas ko na lang siguro ikukwento kay Kuya Maki, sabi naman ni Ricky sa sarili at pagkatapos noon ay kinuha na niya ang kanyang hapunan at umupo sa may tabi. Pasimple nga niyang tiningnan ng kanyang phone at may chat si Andrea sa kanya na nangungumusta. Naroon din ang pagbati nito sa kanya dahil sa pagkapanalo. Iniisip nga niya na baka sinabi ng tatay nito rito ang nangyari, pero habang kachat niya ito ay tila walang ganoong nangyari. Kasi alam niyang magagalit din ito sa kanya kung malalaman ito. May practice tayo bukas sa basketball court ng hotel. May schedule tayo ng 7 AM. Sabi pa nga ni Maki kay Ricky na napatango naman ng marinig iyon. Matutulog na ako, napagod ako sa paglalaro, sabi naman bigla ni Baron at agad namang napatingin dito sina Larry at Maki. Wala ka namang ambag, paano ka napagod? Banat agad ni Maki na binato ng unan si Baron na nagtalukbong na ng kumot. Napangiti naman sina Dre at Carlo nang makita iyon. Si Baron naman ay biglang bumawi kay Maki at si Larry nga ay napatawa na lang. Humiga na nga siya at kasunod noon ay ang bigla nitong paghilik na ikinaseryoso ng mga naghahampasan ng unan ng sina Baron at Maki. Kita mo itong matilos ang baba na ito, tulog na kaagad. Paano nito iyon nagagawa? Bulalas na nga lang ni Baron na napailing na lang ng pagmasta ng mukha ni Larry. Kasunod nga noon ay ang pagpigil nila ng tawa ni Maki. Ang pugi! Sabay na wika ng dalawa at si Ricky naman nakakatapos lang uminom ng tubig ay napangiti na lang. Mabuti na lang daw at may mga kenkoy siyang kasama rito sa loob ng room. Makikita nga rin si Carlo na kinuha na ng picture si Larry at kasunod noon ay ang pagtawa nila kasama na rin si Dre. Ipapakita ko bukas ito sa kanya. Sabi nga ni Carlo at si Baron naman ay sinabing ipasa sa kanya para may copy raw siya. Salamat. Biglang wika naman ni Ricky, nakakatapos palang kumain at napaseryoso naman ang tatlo nang marinig iyon. Ha? Wika ng mga ito at napangiti na lang si Ricky matapos itapon sa basurahan ang kanyang pinagkainan. Wala, natutuwa lang ako kasi nanalo tayo sa Cebu kanina. Sabi na nga lang ni Ricky at pagkatapos noon ay nagkatingin na naman ang tatlo.
Si Baron nga ay marahang napaseryoso dahil naalala niya ang kanyang stats kanina sa game, at nang maramdaman niyang tinapik siya sa balikat ni Maki ay alam na nga nito ang ibig nitong sabihin. Si Carlo naman ay napangiti na lang ng pagmasdan si Maki. Hindi pa rin niya maisip na ganito na ito ngayon, ibang iba sa pagkakakilala niya noon. Napatingin nga rin siya kay Dre at iba na rin daw ito ngayon. Kung dati ay parang ang lalim ng iniisip, ay ngayon ay tila napakakalmado na nito. Ako kaya, nagbago na rin kaya ako? Tanong na nga lang ni Carlo sa sarili at nang mapatingin siya kay Ricky ay marahan siyang natuwa. Kasama na rin siguro ito sa Mendez Magic. Kinabukasan, araw na nga ng Sabado. Makikita nga ang paglabas ni Ricky sa hotel kinaumagahan at paglingon niya sa tabi ay eksaktong naroon si Steve Chua na nakasuot ng black hooded jacket at jogging pants. Ang aga mo 3:30 pa lang. Biglang wika nga ni Steve na nabigla rin naman nang makita si Mendez. Nagising ka agad ako. Sagot naman ni Ricky at siguradong hahanapin siya ng kanyang kuya Maki dahil wala na kaagad siya. Ikaw rin ang aga mo. Natulog agad ako kagabi. Congrats nga pala uli, sabi nga ni Steve at napangiti si Ricky. Kayo pa sana ang panalo roon kung simula pa lang ay ganoon ka na. Pagod na pagod ako sa pagdepensa sa'yo. Natatawa namang wika ni Mendez. Pagkatapos nga noon ay nagsimula na silang tumakbo sa sidewalk ng mga buildings dito sa lugar. Anong sinasabi mo? Napapailing namang wika ni Steve. Hindi nga niya maisip na itong player na ito ay ang magaling na kalaban niya kahapon. Hindi kasi siya makaramdam ng yabang dito ngayon at pagmamalaki na nakikita niya sa maraming mga magagaling na players na nakalaban na niya. Alam mo na siguro kung bakit ka naglalaro ng basketball. Sabi pa nga ni Ricky at si Steve naman ay napailing na lang muli. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nasabi na nga lang ni Steve na napatingin sa malayo. Pagkadating nga nila sa may mini park ay bigla siyang huminto at si Ricky naman ay ganoon din. Naglakad nga si Steve at may kinuha sa kanyang bulsa. Si Ricky naman ay marahang napatingin sa pupuntahan nito at nakita nga niya ang isang mahabang upuan na may mga pusa. Kasunod nga noon ay ang pag-ingaw ng mga ito nang makita si Steve. Mahilig ka pala sa pusa. Sabi nga agad ni Ricky at si Steve naman ay inilabas na ang kanyang dalang cat food at binigyan ng mga pusang nagsidikitan agad sa kanya. Oo, may mga pusa ako sa Cebu. Malumanay namang sagot ni Steve at hindi maiwasang mapangiti ni Ricky nang makita ang ginagawa ng ace player ng Cebu. Girlfriend mo ba nagbabantay ngayon? Biglang tanong nga ni Ricky at napatawa naman si Steve. Kapatid ko, wala ako noong sinabi mo. Wika nga ni Steve na makikitang hinahaplos ang ulo ng mga pusang nagdiriwang sa kanyang harapan. Parang ayaw kong maniwala, natatawang wika naman ni Ricky at si Steve nga ay tumayo na at pasimpleng tumingin sa malayo. Dati, noong hindi pa ako sumasali sa Cebu, kaya kailangan namin mag-champion para makalis na ako sa team ng Cebu. Seryosong wika nga ni Steve na tuluyan na nga nabanggit iyon kay Mendez. Bakit? Biglang tanong nga ni Ricky at pasimple muna siyang tiningnan ni Steve. Kasi titigil na ako sa basketball. Naglalaro lang naman ako ng basketball para sa Cebu dahil sa tatay ko, para mabayaran ang utang niya. Umupo na nga si Steve at ganoon din si Ricky. Ace player ako ng Cebu pero maliit lang ang sahod ko. Ito ang tunay na dahilan kung bakit ako naglalaro ng basketball. Para sa ibang tao, hindi para sa akin. Magkaiba tayo. Pero masaya akong nakalaban ka kahapon. Naging masaya ako sa game nating iyon. Sa kaunting panahon ay nakalimutan ko ang bagay na ito. Dagdag pa nga ni Steve na napapangiti na lang ng pilit habang sinasabi iyon. Sandaling umihip ang malamig na hangin at si Ricky naman ay napatingin din sa malayo nang marinig ang mga sinabi sa kanya ni Steve. Bakit hindi ka na lang sa ibang team sumali? Iyong mas malaki ang sahod. Para mas mabilis mong mabayaran ang utang ng tatay mo. Tanong nga ni Ricky at marahang napangiti si Steve. Naisip ko na rin iyan, pero ang ama ko ang nagdesisyon sa bagay na ito. Dahil sa boss ng team siya may utang. Kahit naman maraming pagkakamali ang ama ko noon, may tatay ko pa rin iyon kaya hinayaan kong mangyari ito sa akin. Paano kung hindi kayo mag-champion ngayong taon? Tanong pa nga ni Ricky at si Steve ay napatingin muli sa malayo. Tuloy lang sa basketball, same scenario. Pero sa totoo lang ayaw ko na. Kasi
Hindi na rin ako masaya sa ginagawa ko. Iyong nakita mo kahapon? Dahil lang iyon sa kagustuhan mo na hindi ko matanggihan, kaya maraming salamat sa game na iyon. Sabi pa nga ni Steve at makikita nga ang pagtalon sa kandungan niya ng 2 pusang kanyang pinakain. Si Ricky naman ay marahang napaseryoso sa mga nalaman niya. Sayang ang talent mo, magaling ka. Mas magaling ka pa sa akin. Marahang napangiti si Steve at pagkatapos noon ay nagsalita na ito. Magkaiba tayo, Ricky. Kapag hindi ka na talaga masaya sa ginagawa mo ay parang wala na namang dahilan para magpatuloy pa. Baka hindi para sa akin ang basketball. Kung dati masaya ako sa paglalaro, pero ngayon naglalaro na lang ako dahil wala akong choice. Kung hindi man kami ang mag-champion ngayong season, marahang wika pa nga ni Steve at tumayo na nga siya. Pwede bang ikaw na lang ang gumawa noon? Tanong nga ni Steve na inilahad ang kanyang kamay sa harapan ni Ricky na napailing at tinapik palayo iyon. Kalokohan. Napatawa na nga lang si Steve sa reaksyon ni Mendez sa kanyang sinabi. Tama ka, magkaiba nga tayo. Kaya sa sunod na paghaharap natin, ako na ang magiging best point guard ng liga. Si Steve naman ay marahang napangiti nang marinig iyon kay Ricky at tumango na nga lang siya. Hindi ako papayag dahil kailangan ko pang bumawi sa iyo at sa team ninyo. Kakaiba ka talaga, Mendez. Kaya gusto ko uli ikaw makalaban sa loob ng court at sana sa playoffs iyon. Pipigilan kong mangyari ang gusto mo. Wika pa nga ni Ricky. Hindi pwede. Kami magcha-champion ngayon para makapagpahinga na ako. Hindi iyon mangyayari dahil kami ang magcha-champion. Sagot naman ni Mendez at si Steve nga ay napailing na lang dahil pinalakas na naman ni Mendez ang kanyang competitiveness spirit. Samantala, mula nga sa isang basketball court ng isang hotel ng umaga ring iyon ay makikita nga ang 2 manlalaro na pawisang-pawisan matapos ang kanilang paglalaro. Makikita nga ang pagbalik ni Clay Marasigan ng isang step back 3 ang kanyang pinakawalan sa harapan ng kanyang katapat na si Jimmy Valencia. Hinalit nga ng bola ang basket at kasunod nito ay ang pagngiti ni Clay. Ilang buwan kong pinulido ang shooting ko. Hindi na ako ang dating Clay na player ng QC. Bulalas nga nito at si Jimmy naman ay napangiti nang marinig ito mula sa kanyang kaibigan. Ibang iba ka na nga. Huwag ka magalala. Ako ang bahala sa depensa. Sambit naman ang best defender ng QC na si Jimmy na isa sa top player sa steal stats noong nakaraang season ng Maharlika. Ako ang babantay kay Mendez sa buong game. Seryoso pa nga nitong binika at maya-maya pa ay bigla pang ang may dumating na isa pang kakampi nila. Hindi ninyo ako tinawag. Sabi nga nito na napahikab pa at napangiti na lang siya ng batuhan siya ni Clay ng bola. Umalingaw-ngaw nga sa paligid ang pagsambot niya roon at pagkatapos noon ay inatake niya ang basket at mula sa free throw line ay isang dunk ang kanyang pinakawalan na ikinakuyom ng 2 niyang kasamahan. Magkakaharap na rin ulit tayo, Maki Romero. Bulalas pa nga ng manlalarong iyon sa kanyang sarili. Tila nga hindi lang si JC Tenorio ang gustong bumawi kay Romero sa ligang ito. Hindi ka pa rin magaling. Akala ko ba ay babawi ka sa akin? Naalala pa nga niya itong mga salitang ito mula kay Romero nang muli silang magkaharap sa QC 2 taon na ang nakakalipas. Sinubukan niya itong talunin kaso nilampaso pa rin siya nito noong nag 1-on-1 sila. Nakita ko ang laro mo laban kay Wanabia at alam ko sa sarili ko na kaya ko rin gawin iyon sa iyo. Paglapag nga ng manlalarong iyon ay ang pagngiti naman ni na Clay at Jimmy rito. Mukhang excited ka na makalaban ng Calapan City sa Martes, Boss Kobe. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.